Good morning sa inyo mga ka-Dears in Canada. So ito nga, Friday ngayon dito sa amin sa Calgary, Alberta. At dahil Friday, ibig sabihin Biyernes Santo, wala kaming pasok sa trabaho. At ito, sarap na walang pasok. Makakapagpahinga tayo ng mahaba-haba. Ito nga pala si Maxine, ang aking alaga. Gising na rin pala. Magpe-play ka ba? Ha? Ano, anak mo, asan na yung mga toys mo? Lana! Nana? Puro na lang nandyan. Tinigpit mo na ba? Wala na. Si Maxine. Say hi. Hi. Maxine. Ay, bungi. Bunyi. So, bisitahin natin yung ating tanim, ang ating punla. So, tuwing umaga kasi lagi ko tong kinakamusta. Kinakausap natin yan para mabilis yung paglaki nila. Parang bata, no? So, may nadagdag tayong itatanim. Itong cucumber. Subukan natin itanim yan. Mayroon din pechay. Tapos, paborito ni Mrs. Mais. So sa nakikita nyo nga 99 cents ang bawat pakete. Bali nabili namin yan kahapon, $1 yung yung tatlo. So meron tayong niluto dahil nga Biyernes Santo ngayon. So meron tayong niluto na sinigang na hipon. Siyempre bawal ang karne. Yan. Yan ang ating agahan. At tanghalian, syempre pwede na rin hapunan kapag kami natira. Tapos may konti tayong pinansit dito. So yan yung ating gagawing agahan ngayon. Tapos siguro hanggang maghapon na yan. Yung pansit natin puro gulay lang yan. Tapos yan, tokwa. Yun lang ang sahog ng ating pansit. Kasi syempre alam niyo naman yung tradition sa atin kapag Biyernes Santo bawal ang karne. So ayun nga mga guys, habang inaantay natin na maluto yung ating sinigang na hipon at pansit, pag-usapan muna natin yung kung paano tayo makakatipid dito sa Canada para to sa mga mag-uumpisa pa lang or nandito na, or kahit naman na hinandi dito na at matagal na dito sa Canada. Syempre, kailangan pa rin natin magtipid. Yun nga, sabi nga nila, habang maigsi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. So yan yung aming isa sa naging katwiran nung bago pa rin kami dito sa Canada. Siyempre bilang international student dati, hindi talaga biro yung gastos. Kaya kung may mga means tayo o mga paraan kung saan tayo pwedeng makatipid, yun yung ating ginagawa o yun yung ating gagawin. So nung nag-uumpisa nga kami dito, nung dumating ako, naalala ko pagka ganitong winter, yung mga dinala ko or mga nabili kong winter clothes dun sa Middle East, halos hindi ko nagamit. So ang ginawa ko nun para makatipid, kasi kailangan ko talaga, obligado talaga akong bumili ng winter jacket or iba pang mga gamit pang winter agad-agad, kasi nga nagko-commute pa lang ako nun. Ginawa ko, instead na sa mall ako bumili na medyo talagang mahal, kasi especially winter season nun, ginawa ko, doon ako pumunta sa Value Village. Ang Value Village dito nga pala ay ukay-ukay or thrift store. So doon, marami ka talagang mabibili na sobrang mura. Although, syempre pag sinabing ukay-ukay gamit na, hindi naman tayo masailan sa mga ganong bagay. At kahit ano naman din sinusuot natin. So yun nga, doon ako pumunta. At sa awa naman ng Diyos, nakabili tayo ng matino at pwede pang gamitin na mga winter jackets. Kaya yung presyo na nagastos ko o yung presyo ng bawat isang winter jacket doon, halos sobrang mura niya kumpara kung bibili ka ng brand new sa mga mall. Siyempre nga naman, hindi mo naman pwede yun pagkumpara sa bago at sa second hand. Pero ang point doon is yung kung saan ka makakatipid. Kaya kahit hanggang ngayon din naman, kapag gusto kong magpalit ng winter jacket, sa Value Village na lang ako bumibili. Total, kadalasan naman sa outdoor mo naman siya ginagamit. Kaya okay lang.
So yun nga, para sa akin walang masama kung bibili ka ng mga gamit mo sa mga ukay-ukay o sa thrift store, kasi yun naman talaga yung practical way para makatipid ka sa umpisa at matulungan mo yung sarili mo para kahit paano makasurvive ka financially dito sa Canada. Tapos nung dumating yung time na nakapasa na ako sa driving test at nakuha ko na yung driving license natin, pinayuhan ako ng kaibigan natin dito. Papasalamat nga ako sa kanila kasi yung payo nila talaga sa akin is napaka-practical at sobrang nakatulong sa amin para, alam nyo yun, matipid namin yung pera na dala-dala namin na nakalaan lang talaga para sa pag-aaral. So sinabihan nga nila ako, umpisa pa lang, na wag akong bibili or wag akong kukuha ng mga brand new na sasakyan. Kunin ko na lang or ang bilhin ko na lang is yung second hand. Second hand na to the point na hindi naman yun tumitirik. Yung talagang magagamit mo at tatagal pa. Since nga yung mga kaibigan natin nasa field ng auto mechanic, lahat sila halos may alam sa pagkukotse, pagkukumpunin ng kotse. So napayuhan nila ako at natulungan nila akong makahanap ng magandang second hand na sasakyan. Yun, kasi ang isang advantage nun para makatipid tayo, unang-una sa insurance. Kapag ka second hand yung kotse mo, mababa yung babayaran mong insurance kasi one way lang yung charge o pwede mong i-demand sa insurance company. Unlike kapag brand new, obligado ka na kuha siya ng two-way. Yun, medyo may kamahalan, especially kahit matagal na tayo nagda-drive, considered as new driver tayo dito sa Canada. Kaya yun, nauwi tayo sa second hand na which is hindi naman natin pinagsisisihan kasi malaking pera yung natipid natin sa insurance pa lang. Tapos ang isa pang advantage sa akin ng second hand car ay yung sa pag-maintain. Kasi kahit ako sa sarili ko, pwede ko nang gawin yung mga basic na maintenance, yung pag-change oil, pagpapalit ng gulong. Yan, kaya na natin yan. Kasi yun nga, second hand lang naman yung ating gamit. Hindi tayo nangangamba na baka may masira tayo tapos pag pinagawa natin mas malaki pa yung nagastos natin dun sa value ng kotse. Unlike kapag bago, kailangan mo talaga siya i-maintain dun mismo sa kasa o dun sa dealership. Kasi nga, mayroon yung history, yung maintenance history. Parang kailangan at least within the span of 3 years hanggang ma-cover mo matapos mo yung warranty ng kotse. Mas maganda kung dealership ang gagawa ng services or kung ano-anong klaseng maintenance para wag ma-void yung warranty. So, another expense yun. Medyo malaki kapag sa dealership, mas malaking babayaran mo kapag mga service o regular service lang. Unlike, yun nga, kapag second hand lang kotse mo, pwedeng kahit ikaw na yung gumawa ng mga basic na kailangan doon sa kotse mo. Isa pa nga sa mga bagay na nagturo sa amin paano makatipid dito sa Canada is yung pagdating sa pag-grocery. Gaya kahapon nung namimili kami ni Mrs. ng pang gagamitin sa pangsigang namin at sa papansitin namin. Bumili na rin kami ng mga item na naka-sale sa Costco at sa Superstore. Actually, kahit naka-sale siya ngayon, bilhin mo na, pwede mo naman siyang i-stock. May rep naman tayo dyan or may mga cabinets naman tayo na pwede paglagyan ng mga produkto na yon. So, ang mahalaga dito, yung chance na mabili mo yung produkto na yon sa murang halaga. Kasi kahapon parang naka-sale. Kasi may Easter nga dito Holy Week kasi dito. So, may mga items na naka-sale. So, yun yung mga binibili namin. At yun, ini-stock namin. Gaya nung naalala ko nung bago kami dito, panahon ng COVID, hindi pa nagko-COVID nun. Hilig na rin kasi talaga ni Mrs. yung mamili ng mamili hanggat mura. Tapos i-stock na lang niya yun. Tapos dumating nga yung COVID, halos walang makalabas sa amin kasi lockdown.
Tapos yung mga grocery store, ang ginagawa nila, papa-order ka na lang sa online, tapos may magdi-deliver na lang, ilalagay sa harap ng bahay mo. So ganun yung naging sitwasyon namin noon. Since nga si Mrs. mahilig siyang magbibili ng mga naka-sale. So yung mga naka-stock, halos yun yung nagamit namin pangkain. At nakasurvive kami ng ilang buwan din halos yun. Na puro, kahit dilata lang siya, kahit pancit canton or noodles, at least kahit paano. Na-survive namin yung ilang buwan nung panahon ng COVID na yun. At kasi medyo may kamahalan din, nagmahal din yung mga paninda. Kaya kung wala kaming mga stock nun, sigurado isa kami sa nahirapan kung paano kami makakapunta sa mga grocery stores. So kaya kayo kapag o yung mga bago dito sa Canada, pag may nadaanan kayo or nag-grocery kayo at may nakita kayong naka-sale na produkto or bagay, huwag nyo nang, kung may budget naman, huwag nyo nang panghinayangang bilhin. Kasi syempre malay nyo, next time na pagpunta nyo, hindi na siya naka-sale at nagmahal pa. Especially ngayon dito sa amin sa Canada, pataas ng pataas yung cost of living, pataas ng pataas yung inflation rate. So yung dating $100 namin, halos mapuno-puno na yung mga imbakan namin ng grocery. Pero ngayon parang hindi pa namin makalahati sa sobrang mahal ng bilihin ngayon dito sa Canada. Kaya napaka-importante kung mag-grocery tapos mayroong nakasale. Para sa akin, importante mabili ko na yon. Di bali nang naka-stock siya. At least hindi ako mangangamba na bandang uli kami pa'y mahirapan. At syempre, nung bago pa nga tayo dito sa Canada, excited pa tayo na ma-explore yung ganda, especially dito sa Alberta. Excited tayo ma-explore yung ganda ng Alberta. At least mapuntahan natin yung mga gandang tourist spot dito. So, meron nagsabi sa akin noon na kaibigan din natin. Download ko yung or mag-member ako dun sa Canoo. Canoo. Bali, isi-share ko dito sa video na to kung ano yung Canoo. Pero ngayon, discuss ko muna kung ano nga ba yung Canoo. So, yung Canoo, siguro yung mga nakapanood dito na matagal na rin dito sa Canada, siguro alam niyo yung sinasabi ko. Isa siyang parang application na ginawa siya para sa mga newcomer. Like ako, international student ako that time, first time ko dito sa Canada. Pwede din to sa mga first time na permanent residents. Ibig sabihin, permanent resident ka na dito, dumating. Tapos yung mga naging bagong citizen ng Canada. So ito kasi yung Canoo, siya yung magbibigay ng pre-access sa mga sa mga tourist spots dito sa Canada, mga historical places, mga museums. Yan, makikita niyo yan dyan sa video. Ipapahapyawan natin ng konti. So ito nga yung mga ginamit namin na pagpasok or papakita mo lang to sa mga napunta ka sa mga museum, papakita mo lang membership mo, membership number mo, tapos yun, makakapasok ka na ng libre. Kapag kasi hindi ka member ng Canoo, babayaran mo syempre yung regular price ng entrance fee. Usually dito nag-range siya ng $20 to $50, depende kung ano yung lugar na pupuntahan mo. So yun nga, malaking bagay yun. Halos nalibot namin yung mga tourist spots dito sa Calgary or dito sa Alberta, na yun lang yung pinakikita namin as bayad sa entrance fee. So ayun nga, yung app na yun ay naging malaking bagay para sa atin, para malibot natin itong Calgary o dito sa Alberta ng libre. Kaya malaking tipid yun.
para sa mga baguhan pa lang dito sa Canada at sa mga papunta pa lang din dito sa Canada. One eternity later. Hello mga guys, so eto nga, naglalakad tayo. Lumabas muna ako saglit sa bahay. Pupunta lang ako sa mailbox natin. Silipin natin kung ano yung mga mail ang dumating sa atin ng mga nagdaang week. So bali, ito yung neighborhood natin. Ito tayo dumaan sa may back alley ng ibang unit. Mataas kasi yung snow dun sa main road. At least dito, kahit paano, nasa-shovel kasi to. So hindi ganoon kataas yung snow. Sabi dito, parang putik pala yung nilakaran dito. Parang mali yata ako ng nilakaran. Makita nyo naman, puro tubig yung nilakaran natin. Ibig sabihin nag-snow pero manipis yung yelo. Kaya lumubog tuloy tayo. Pero okay lang. Ito nga yung ating neighborhood. Parang mga eskwelahan ng sa Pilipinas, no? Yung tsura ng labas. Pero proud pa rin kami ni Mrs. Hindi man ganun kaganda yung exterior ng ating nabiling property. Proud pa rin kami kasi kahit paano meron kaming achievement sa buhay. Dito tayo sa ating mailbox. Pakatahimik dito sa neighborhood namin. Parang walang mga nakatira. Or dahil malamig lang. Nag-snow na naman kasi nung mga nagdaang araw. Kaya yun, hirap dito. Pabago-bago yung ating temperature. So, ano ba itong mga to? Puro voucher. Voucher na naman. Voucher uli. Ano natin ito dito? Mga coupon. Yan, puro coupon. So, yun nga. May kwento kasi ko dyan mga guys. Nung bago pa kami dito ni Missy sa Canada. Isa to sa inaabangan ko sa mailbox. Yung mga restaurant coupon. Maganda kasi yung discount nila. Isang 10%, 15%, sometimes mga 20%. May buy one take one pa nga eh. So yun, malaking bagay siya para sa amin mga bago o baguhan dito sa Canada dati. Kaya yun, marami ko niyan lagi sa bag or sa wallet. Lalo na yung mga coupon na galing sa McDonald's. Minsan yung kape na malaki sa McDonald's, $1 lang. $1 lang. Pero mabibili mo yun mga $2.25, parang ganon. So kapag may coupon kagaya ng ito nakuha natin sa mailbox, malaking porsyento, malaking discount, malaking bagay, malaking matitipid namin. So yun nga, sa mga baguhan dito sa Canada, lagi nyo aabangan yan sa mailbox. Dapat lagi nyo, huwag nyo itatapon. Malaking bagay yun para kung sakaling gusto niyo kumain sa labas, tapos saktong-sakto lang yung budget nyo, gamitin nyo itong mga coupon. Malaking bagay, malaki masisave nyo. Kaya sabi ni Mrs. dati, tirador tayo ng coupon. May makita lang ako niyan, pinupulot ko. Kasi sayang din kasi yung matitipid mo. So dito tayo ngayon sa ating back alley. Dito na ako dumaan. At tignan natin kung ano itsura. Atakin lang natin to. Yun. So ito nga ang ating back alley. At kamusta naman? May snow, mataas pa rin. Ay, konti na lang pala yung snow. Di kagaya ng mga nagdaang araw. Grabe sa summer. Alam nyo guys, pag summer dito, sigurado napaka presko. Kasi meron tayong dalawang pine tree dito. Parang sa Pilipinas, pwede mong kabitan ng duyan yan sa gitna. Tapos nakahiga ka lang. Pasapasarap. Nag-aantay na may bumagsak na bunga ng pine tree. Yan, subukan natin gawin sa summer. Lagay tayo ng dito. Duyan. Tapos ito, yung dalawang puno na to. Nung binili namin, nung
viewing kami ni Mrs. nung kinukuha namin tong bahay. Ano yun eh, summer. So maganda tong puno na to, sobrang lago. Tapos yung 2 kwarto sa taas, ano yan, napaka-presko. Kasi nakaharang nitong 2 puno na to yung sinag ng araw. Kaya sobrang relaxing. Isa to sa nagustuhan namin ni Mrs. Kaya nag-go na kami. Isa sa mga bagay na nakatulong din sa amin sa pagtitipid ng bago kami dito sa Canada ay ito, yung pangongolekta ng mga kalakal. Yan, yung mga basyo ng gatas, sa mga soft drinks, tsaka mga mineral water. So yan, pag iniipon namin yan, simula't simula, hindi kami pumapalya ni Mrs. Alam niyo kasi dito sa Canada, napaka laking bagay yung konting pera na matitipid mo. Actually, tinuro lang din yan sa amin ng mga nauna sa amin dito, yung mga kaibigan namin. Hindi rin naman kasi namin alam na malaki pala yung value ng ganyan. O hindi naman malaki, ibig sabihin may value din at malaki yung maitutulong para sa'yo na makatipid ka dito. Sa Middle East kasi, sa Bahrain, syempre ibang buhay doon. Di namin gano'ng pinapansin yung mga ganyan. So, kala namin parehas lang dito. Kaya nung napunta na nga kami dito, isa yan sa mga tinuro ng mga kaibigan natin dito. Yung mangolekta tayo ng mga kalakal. Kasi nga, yung mapapag-ipunan mo na pera niyan, makakatulong sa'yo. Makakatulong na kahit pang gasolina lang, or pandagdag sa pang grocery, malaking bagay na din. Tsaka syempre, hindi rin namin kinakahiya na porkit nangongolekta kami o yan, nag-iipon kami ng kalakal, nakakahiya na. Hanggat sa amin kasi, hanggat marangal na trabaho para sa amin, yung wala kaming naargabyado, okay lang. Kaya hanggang ngayon, di namin kinakahiya na nangongolekta kami ng mga kalakal. So mga guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin para sa araw na to o sa Biyernes Santo na ito. At doon sa mga subscribers natin, maraming salamat sa panonood at pagsuporta nyo sa ating mga vlogs, sa mga videos natin. Thank you so much sa pagsuporta. At kung ikaw nga ay bago pa lang din dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-share itong ating channel. At huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para naman pagka may bago tayong upload ay ma-notify ka ni YouTube. So paano mga guys, at see you na lang sa susunod nating vlog. Yun, paalam muna kasi nga Biyernes Santo at God bless sa ating lahat.